Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sama-sama po tayong magdiwang ng Santa Misa sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, at ipinagdiriwang po natin ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Kaya ang misa pong ito ay para po sa atin na merong mga karamdaman. Humiling tayo sa Panginoon, nakipuin tayo, pagalingin sa lahat ng ating sakit na nararamdaman. Sama-sama po tayong lumapit ngayon sa Panginoon at tumingin ng kapatawaran sa nagawa nating pagkukulang. Sabay-sabay nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Have mercy on us.
Manalangin tayo. Pahinig po nating sambitin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na magiging iyong tahanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtutubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako'y lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Grego, o makakaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyan kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang mga kapakanan ng marami upang mailigtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nakabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. No hindi nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano ba't hindi nakayagang makapasok ng bayan si Jesus? Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba-ibang dako. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ay, parang tatatlo lang ang tao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang lilimampu na ang tao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. So, natutuwa po ako sabagat ako po ay naging bahagi na naman ng pagdiriwang dito po sa isa sa pinakang paborito kong dambana dito po sa Pilipinas, ang mahal na birhen ng ina, mahal na ina ng laging saklolo. At ako po ay naniniwala na sa gabing ito, marami po sa inyo ang uuwi magaling na sa inyong mga karamdaman. Amen? Tamang-tama po ang banal na ebanghelyo tungkol sa pagpapagaling. Kung mapapansin po ninyo, 3 linggo na po na ang ating pong banal na ebanghelyo ay tungkol sa pagpapagaling. Kung ibabalik po natin noong 1 linggo, sino po nakakatanda ng banal na ebanghelyo noong 1 linggo? Bibigyan ko ng 1 dosenang longganisang lukban. Ay, ang banal na ebanghelyo po ay tungkol sa pagpapagaling sa biyanan ni Simon Pedro. At nung nakaraang baka 2 Sundays ago ay ang pagpapalaya sa masamang espiritu. At ngayon naman po ay ang banal na ebanghelyo ay ang pagpapagaling sa mga ketongin. Ang lahat pong ito ay istorya ng himala. Kayo po ba ay naniniwala sa himala? Naniniwala po kayo na may himalang magaganap ngayong gabing ito? Amen? Balakpakan natin ang Panginoon. Mga kabatid, all the miracle stories of the Lord presupposes faith. Lahat po yan ay nangangailangan ng pananampalataya. Sino po sa inyong naniniwalang gagaling kayo? Pakitaas ang kamay. Ayan, kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, gagaling kayo sa inyong mga karamdaman. Amen? So mga kabatid, ang ebanghelyo po natin ay isang pinaka-madrama sa pagpapagaling ng Panginoon. Bakit po parang pan-teleserye yan? Parang nanood ka ng teleserye na medyo napapaiyak ka. Parang ikaw ay nanood ng Abot Kamay, ang pangarap ni Annalyn Santos. Parang nanood ka ng Maalaala Mo Kaya. Sabagkat ito po
ay tumutungkol sa pagpapagaling sa ketongin. Alam po niyo, ang ketong noong unang panahon, yan po ang pinakatatakutang karamdaman. The most dreaded disease. Kaya naman yung pong mga may ketong, sabi doon sa pagbasa kanina, kailangang magsuot ng sirasirang damit. Kailangang gulo ang buhok. Kailangan ay masabi nating merong nakalagay sa kanyang damit na siya ay may karamdaman, na siya ay marumi. Sumisigaw siya sa malayo, unclean, unclean, madumi ako, lumayo kayo. Kaya yung mga ketongin po ay hindi dapat makisalamuha sa mga tao. Bawal yung katabi. Sapagat ang ketongin po ay hindi lamang po sila may karamdaman na sabihin nating pangkatawan. Ang tingin po nila, ang mga ketongin ay pinarurusahan ng Diyos dahil sila'y makasalanan. Kaya naman ang mga ketongin po, they are considered ritually unclean. Not only from the personal hygiene, but from the cultic and ritual perspective na sila ay ketongin dahil sila'y makasalanan. They are considered dead people and they are barred to enter the temple. Bawal silang sumimba. Bawal silang makisalamuha sa mga tao. At ang sino mang mapadikit, makausap ng ketongin, sila ay magiging makasalanan din. At kaya naman, ang mga ketongin ay iniiwasan sa lipunan. 4 na tao po ang masasabi nating considered patay. Una po, kinukonsidera nilang patay, the poor man, mahirap. The blind man, yung bulag. The childless, yung walang anak. At pang-4 ay ang ketongin. They are considered dead people. And they are considered, masabi natin lalo tigit ang ketongin, makasalanan. At ito po ang siste. Lumapit yung ketongin sa Panginoon at sinabi niya, kung gugustuhin po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Bawal po yan. Hindi pwedeng makipag-usap ang ketongin sa mga tao. Pero nakita ng Panginoon ang tibay at tatag ng pananampalataya ng ketongin. He dared to approach the Lord. He presented his problem to Jesus na bawal na bawal. Pero ang Panginoon nahabag. Ang Panginoon ay naawa. At ano ang kanyang ginawa? Gumawa rin po siya ng bawal. He ignored the rabbinical instruction on ritual purity, forbidding to touch a leper. Hindi pwedeng humipo sa may ketong. Magiging kang makasalanan din. You will be considered ritually unclean. Pero the bold action of the leper and the bold action of Jesus resulted to healing, restoration of health, and social rehabilitation. Kaya nga, gumaling yung lalaki at siya'y napabalik sa kanyang komunidad. Mga kabatid, ano po ba ang mensaheng nakapalaman sa banal na ebanghelyo? Una po, kung meron po tayong problema sa kalusugan, let us dare to approach Jesus. Lumapit po tayo kay Jesus. At siya po ang magpapagaling. Any bold action will result to restoration of health, of mind, body, soul, and spirit. At makikita po natin dito ang ingredients ng pagpapagaling. Sino po sa inyong gustong gumaling? Taas ang kamay. Ay, yung iba yata ayaw gumaling. Ayan, yung iba magaling na siguro. Meron pong sinasabi ang banal na ebanghelyo sa pagpapagaling. Sabi po,
nung lalaki, if you want, you can heal me. O ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi ka magkarayuma. Ang kalooban ng Diyos, gumaling ka sa iyong karamdaman. John 10:10, the Lord said, I came here to give you life that is full and abundant. Ako ay pumarito para bigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Walang cancer, walang rayuma, walang diabetes, walang ulcer, walang goiter, walang karamdaman. Yun ang kalooban ng Diyos sa ating lahat. Gusto ni Lord, happy ka. Gusto ni Lord, magaling ang iyong karamdaman. Pero bakit po tayo nagkakasakit? Number one reason, because of our lifestyle. Pag kumain ka ng pagkain mataas ang kolesterol, abay tataas ang blood pressure mo at ikaw ay atakin sa puso at maaring mamatay. Pag ikaw ay sobrang puyat, trabaho ng trabaho, maaring atakihin ka rin sa puso. Sobrang kain ng taba, sobrang kain ng sabihin nating karne, will result you to very unhealthy situation. Lifestyle. Pangalawa, may karamdaman po tayo dahil may mga minana tayong karamdaman galing sa ating mga magulang. Ang ipinamana nga po sa akin ng nanay ko at saka tatay ko na ayoko pong tanggapin ay yung mataas na uric acid at saka yung gout na pag napasobra ng kain ng dinugaan, abay napipilay na po. Kaya po, another reason why we are sick is because of heredity, because of our genes, aside from lifestyle. But sometimes, the Lord allows you to be sick. Why? So that you can become better person. Gusto ng Diyos, mapalapit ka sa Kanya. Gusto ng Diyos, maging kang mas mabuting asawa, mabuting nanay, mabuting tatay, mabuting pare, so that you can become the best version of yourselves. Kaya naman, minsan kinakayaan ng Diyos ang tayo'y magkameron ng sakit para tayo'y mapalapit sa Kanya. Pang-apat na dakilan, bakit tayo may sakit? Minsan po ay dala ng kasalanan. Alam po ba niyo kung bakit masakit lagi ang inyong tuhod? Alam niyo ang dahilan kung bakit mataas ang inyong blood pressure? Alam niyo ang dahilan kung bakit mataas ang inyong sugar? Yan po ay galit sa asawa na hindi maisiwalat. Yan po ay galit sa inyong bianang bungangera. Yan po ay galit at sama ng loob sa inyong kapitbahay na Marites, Marimar, Marisol, Magdalena. Yan ang nagdadala sa atin sa matinding karamdaman. So, ang ating mga karamdaman pala ay galing din sa kasalanan. Kaya kailangan ang kasalanan ay ating maiwaksi para gumaling ang ating karamdaman. Mga kabatid, makakapulot po tayo ng principles of healing. Ang una po, kalooban ng Diyos na tayo'y gumaling sa ating karamdaman. Amen? At ako'y naniniwala, kalooban ng Diyos na makarating ako sa simbahang ito para po mamaya pag-uwi ninyo, marami sa inyo magaling na sa inyong mga karamdaman. Amen? Mga pangalawa po na mensahe ng pagpapagaling. Ano ang ginawa ng Panginoon? Hindi po ba hinipo at gumaling? There is healing when we touch. Kaya po yung kamay ni Jesus ipinagkaloob po sa akin sa isang aksidente. Naputol po ang aking nerve at naginang kamay ni Jesus. At yan po ang naging simula ng istorya ng aking pagpapagaling sabagat ipinahiram sa akin ang mapagpalang kamay ni Jesus na aking inihihipo. Kaya nga po,
I allow people to touch me. And I touch people because I believe there is a transmission of energy coming from the Lord. Kaya yung pong holding hands, brother, kapag galit yung asawa mo sa iyo, ang gawin mo, galit, medyo nagtatampo. Ano, nagagalit. Girlfriend mo ba? Asawa? Girlfriend pa lang, ayan. Sino yung mag-asawang narito? Ayan. Yan, mag-asawa kayo. Ayan. Brother, pagka yung asawa mo ay galit na galit sa iyo, no? May dumadating na ganyan, ano? Nagtatampo. Anong gagawin mo? Pisilin mo yung kamay. Pipisilin din niya ang iyong kamay. At mamaya, magpipisilang kayo ng kamay. At mamaya ay matatawa na kayo. At mararamdaman ninyo, wala na yung galit. Because there is healing when we touch. Kaya yun ang ginagawa ng Panginoon. Hinihipo tayo para gumaling sa ating karamdaman. Ako po bilang healing priest for 30 years. 30 taon na po akong healing priest. Siguro po ang mga nahipo kong mga tao, hindi po humigit kumulang po siguro ay aabot sa milyon. That I touch people in the regular way, millions of people. And I believe it was the touch of the Lord which healed them. Kaya kapag ang inyong mga anak ay may sakit, subukin po ninyo bilang nanay, pispisin ninyo ang ulo ng inyong mga anak. At maya-maya po makikita ninyo bababa ang lagnat ng inyong mga anak. Sapagkat there is an innate power to heal coming from your parents because they come from you, especially mother. The Lord is continually touching us through the Eucharist, through the Word of God, through the events that are transpiring in our lives. Patuloy tayong hinihipo ng Panginoon at patuloy siyang nagpapagaling. Kaya naman sa misang ito, hilingin natin na hipuin tayo ng Panginoon at pagalingin ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, pangatlong principle, sabi ng Panginoon, go yourself to the priest and offer prayer according to the rites prescribed by Moses. Bakit po kailangang pumunta sa pare? Sabagat yung pare ho ang magdedeklara sa community. Itong taong ito na may ketong ay gumaling na. So he will represent the people and tell the people that this man suffering from leprosy is now healed. At kailangang mag-undergo rin po ng rites of purification. Sabagat ang sino man po na gumaling, kailangang magbalik loob sa Panginoon. Kailangang mag-undergo ng paglilinis ng puso, ng isip, kalooban. At ang pinakamagandang paglilinis ay ang kumpisal. Ako po ay marami ng mga taong nakita kong gumaling na nagkumpisal. Meron po akong case na talagang 30 years na po na may karamdaman. At towards the last ay nagkameron na po siya ng cancer of the liver. Kaya po, ang sinabi ko sa kanya, magkumpisal ka. 30 taon na rin siyang hindi nagkukumpisal. Alam niyo, sa haba ng kanyang mga sinabing kasalanan, inabot po kami ng 3 oras. Talagang halos mabingi na po ako sa karamdaman, sa kanyang kasalanan. Pero pagkaraan po ng 3 buwan, he was cleared from cancer of the liver. Sabagat siya po ay nagsisi, nilinis ang kanyang kaluluwa, at nang nalinis ang kanyang kaluluwa, nalinis din ang kanyang katawan. Mga kapatid, kinakailangan po, pag tayo ay pinagaling ng Panginoon, kailangan meron tayong gawin. Kaya yung lalaki na pinagaling, wala siyang ginawa kundi pamalita. The people who experience the power of healing will always proclaim, will always shout it out. Kaya nga, the fruit of healing is evangelization. Na kapag tayo ay pinagaling ng Panginoon,
ikaw mismo ang magiging magandang balita. Ikaw mismo ang magiging kamay ni Jesus. Ikaw mismo ang magiging instrumento ng pagbabagaling ng Panginoon. Kaya nga kung sakaling kayo po ngayong gabing ito ay makaranas ng pagbabagaling, bumalik kayo sa simbahang ito. Maglingkod po tayo, magpuri at magpasalamat at maging daan ng mabuting balita. Mga kabatid, ang itinuturo po sa atin ng ketongin ay maghipo tayong mapagtiwala sa Panginoon. You see, the greatest weakness of God is when He sees trust in the person. Na kapag ang isang tao ay may pananampalataya sa Diyos, may paniniwala, may pagtitiwala, hindi niya kayang hindian ang panalangin ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya ngayong gabing ito, sama-sama tayong dudulog, sama-sama tayong magtitiwala na ngayong gabing ito, pagagalingin tayo ng Panginoon sa ating mga karamdaman at sasabihin sa iyo ng Panginoon, humayo kayong lahat, pinagaling kayo dahilan sa inyong pananampalataya. Sa tulong ng ating mahal na ina, ang ina ng laging saklolo, na laging sumasaklolo sa ating mga pangangailangan, inang nakikinig sa ating mga panalangin, inang nag-aaruga sa kanyang pamamagitan, kasama ng kanyang anak, gagaling po tayo sa ating mga karamdaman. Kaya sa araw na ito, sama-sama po tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos because everything works together for the good of those who love and serve the Lord. Purihin ang Panginoon at atin siyang ipagdangal sa ating buhay, ipamansag natin sa ating kalooban at ipagsigawan natin. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay may pakialam sa atin. Ang Diyos ay nagbibigay buhay. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. God bless us all. Tumayo na po tayong lahat, ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kilaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang taong ketongin, kahit na ito'y nangangahulugang si Jesus ang magmistulang ketongin. Pagkatapos, sadyang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinubunsod ng Espiritu Santo, nang sa gayoy mapangatawan ang pangako na maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na.
Pataliyon nawa sila sa kanyang kaharian, kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa Pambansang Dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, pinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararangkan ng araw. Siya'y nakatuntong sa maliwanag na buwan, 12 bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw, O Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. At bakit ganyan ang iyong kagandahan? Bakit na ganyan yung pag-aalala? Tinatanghal ka ng tanang nilalang, kinalulugdan kang kawawis ng manlilikan. Dakilang tanda, sumikat ang iyong kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Ina ng kawagan, ina ng pag-ibig, sa'yo nagniningas ang liwanag. Sa'yo'y may apoy, bumubugal ang buhay. Ang sanglilikhay nabubuhay sa iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw, O Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Please stand. Manalangin kayo mga kaibigan upang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagmamahal namin, sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit, ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagbabawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Masaya natin ngayong ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyanlay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong digdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Bilang bayan ng Diyos na Kanyang tinipon, sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hining-hining namin kami at dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kaibigan, narito si Kristo, ang dakilang manggagamot, ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Mababalad tayo ngayon na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan dugo ni Kristo hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen. To the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Pananalangin para sa mga may sakit. Ama ng kabutihan at pag-ibig, iyong pakinggan ang mga panalangin ng mga kasapi ng aming pamayanan na may karamdaman at ang lahat na nangangailangan. Sa gitna ng kanilang mabibigat na pag-aalaala at sakit na nararanasan, kalingain mo sila ng iyong mapagpagaling na pakikisa. Ipadama mo ang iyong awa sa pamagitan ng iyong paghihilom sa kanilang mga sugat, pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, pagbabangon sa nanghihina nilang katawan at espiritu. Sa iyong mga palad, isinusuko namin ang lahat ng mga nababalis at may karamdaman. Makanamit nawa namin ang lubos na kagalingan at kalusugan upang ikaw ay mapasalamatan sa iyong mga handog na biyaya. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamagitan ni Kristo na nagpapagaling sa mga tao sa Kanya at sumasampalataya. Amen. Amen. Magsupuho tayong sumandali para sa ilang paalaala. So pagkatapos po ng misa, isasagawa po yung ating healing service. Ang ating pong gagawing healing service ay sa pamagitan ng banal na Eucharistia. Magkakameron po tayo ng eksposisyon at prosesyon ng banal na Eucharistia at babasbasan ko po kayo ng banal na Eucharistia. Ito po ang pinakamabisang pagpapagaling sabagat mismo ang Panginoon ang hihipo at magpapagaling sa ating mga karamdaman. Ang napaka-espesyal po na gagawin natin ay itatali po natin yung ating Blessed Sacrament sa mahabang kumot. At yung kumot pong iyon ay sagisag ng mahabang kamay ni Jesus. Marami na po ang nakaranas ng pagpapagaling ng mapagpalang kamay ni Jesus. Kaya pagdaan po sa inyong harapan, wala po kayong dapat gawin kundi manalangin, humingi ng awa sa Diyos, at manampalatayang mapapagaling tayo ng Panginoon. Huwag na po nating tangkain na hatakin yung mahabang kumot. Hayaan lang po ninyo dampi-dampian ang inyong mga kamay ng kapangyarihan ng Panginoon. Makakaramdam po kayo ng mainit, malamig, nangingilabot, naluluha, gumaganang pakiramdam, nawawala ang karamdaman at nakakaramdam ng lipos na kaligayahan. Ito pong lahat ay dulot ng kapangyarihan ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya naman, hayaan po ninyong kayo ay lukuban ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Tumayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsuluhod po tayo ngayon. Let us all kneel down. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premun hostilia, carobur fer auxilium, unitrinoque
Sa pagkakataong ito po, samantalahin po natin ang pagkakataon na kapiling pa natin ang Panginoon sa anyo ng tinapay. Isuko po natin ang ating sarili sa Kanya. At bago po tayo humingi ng biyaya ng kagalingan, itaas po muna natin ang ating mga kamay. Ito po ay tanda ng ating pagsisisi, paghingi ng tawad, ang ating pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Meron po ba tayong mga kasalanang hindi pa napapagsisihan? Mga kasalanang hindi pa naikukumpisal sa pare? Mga kasalanang hindi pa natin napapagbayadang puri? Isuko po natin lahat sa Kanya. Ang ating nakaraan, ang ating ngayon, ang ating bukas. Kung meron tayong galit, sama ng loob, puot, di pagpapatawad, kasakiman, kahalayan, kayabangan, isuko po natin lahat sa Kanya. At sa oras pong ito, idaraan sa inyong harapan ng Panginoon. At wala po kayong dapat gawin kundi angkinin at tanggapin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Miracle is on the way for those people who believe, for those people who put their trust in the Lord with all their heart. Ang daraan po sa inyong harapan ngayon ay hindi na ordinaryong tinapay, kundi si Jesus, ang dakilang manggagamot. Alam ng Diyos ang istorya ng ating buhay. Alam ng Diyos ang ating mga karamdaman. At sa totoo lang ay kayang-kaya Kanyang pagalingin sa lahat ng sakit na iyong nararamdaman. Wala po kayong dapat gawin, kundi angkinin at tanggapin ang pagpapala at pagpapagaling ng Panginoon. Yung naganap 2,000 taon na nakalipas, magaganap sa atin kung buo ang ating pananampalataya, kung tayo ay lalapit ng buong pag-ibig, pag-asa at pagtitiwala. Katulad ng ketongin, damagin mo ang pagpapagaling ng Panginoon. Ang mahabang kumot pong ito ay sagisag ng mahabang kamay ni Jesus. At wala po kayong dapat gawin kundi manampalataya sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng Panginoon. Damgin ninyo ang Kanyang pagpapagaling sa bahagi ng ating katawan na may karamdaman. Meron ba kayong bahagi ng katawan na masakit, namamaga, namamanas, sobrang sakit, dala ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout, mga bahagi ng ating katawang sobrang sakit. Jesus is healing you. Jesus is touching you. Mga kabatid, sa mga oras na ito, isuko ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. At hayaan po ninyo na sa mga oras na ito ay hipuin ang lahat ng inyong mga karamdaman. Ang dumaraan po sa inyo ngayon ay walang iba kundi ang katawan ni Kristo. At ang mahabang kumot pong ito ay sagisag ng mahabang kamay ni Jesus, na ngayon ay lumulukob sa inyo, na ngayon ay nagpapagaling sa lahat ng iyong karamdaman. At sa oras na ito, ay damghin ang pagpapagaling, damghin ang awa at pagpapatawad ng Panginoon. Pinagagaling din ng mga batang naririto sa kanilang sipon, ubo, lagnat, maghinang puso, maghinang baga, kawalang gana sa pagkain, cerebral palsy, Down syndrome, at lahat ng karamdamang ating tinataglay. Wala pong imposible sa Panginoon. Sabagat sinabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan.
Humanap ka at ikaw ay makasusumpong. Kumatok ka at ikaw ay kanyang pagbubuksan. Ngayon po tayo humingi. Ngayon po tayo kumatok. Ngayon po tayo manampalataya sa oras na ito. At ihipo, basbasan, pinagagaling ng Panginoon ang lahat ng inyong mga karamdaman. Jesus is touching you. Jesus is touching you. Sa mga oras na ito, ay manampalataya kayo na pinagagaling ng Panginoong Diyos ang lahat ng sakit na inyong nararamdaman. Mula ulo hanggang talampakan, Jesus is healing you. Jesus is touching you. Right here, right now. At wala po kayong dapat gawin kundi manampalataya sa pagpapagaling ng Panginoon. Jesus is passing by. Sa mga oras na ito, ay damghin ninyo ang pagpapagaling ng Panginoon sa iba't ibang bahagi ng inyong katawan na may karamdaman. Bahagi ng inyong katawan na may bukol, namamaga, namamanas. Bahagi ng inyong katawan na hindi nagtatrabaho sa normalidad. The Lord is healing your high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, sugar count, high creatinine count, high cholesterol count. Lord is healing your vertigo, your sleep apnea, oppression, depression, financial problems, relationship problems, sa lahat ng inyong karamdaman, stroke, paralysis, mga bahagi ng katawang hindi nagtatrabaho sa normalidad. The Lord is healing you from all your sickness of the eyes. Mga matang nanlalabo ay hinihipo ng Panginoon. Dala ng katarata, glaucoma, at floaters. The Lord is healing your ears from sudden loss of hearing and ringing ears. The Lord is healing your throat from laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. The Lord is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, your lungs, your spleen, your ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, excretory system, immune system, reproductive system, all the systems in your body. Wala po kayong dapat gawin kundi manampalataya sa sinabi ng Panginoon. Kung meron kayong pananampalatayang kasinlit ng bunhi ng butil ng mustasa, ay kaya mong sabihin sa bundok na lumipat at ito'y susunod. Kaya mong sabihin sa punong kahoy na mabunot at ito ay susunod. Walang imposible sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, pinagagaling niya ang mga grabe nating karamdaman. Lahat ng uri ng pilay, dala ng arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout, paralysis, stroke, masakit na tuhod, balakang likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. Pinagagaling niya ang inyong cancer. Cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. Sa lahat ng bahagi ng inyong katawan na may karamdaman, ay binabasbasan kayo ng Panginoon. Lahat ng uri ng cancer, Jesus is touching you. Jesus is healing you. Feel His power. Feel the healing touch of the Lord. Walang imposible sa Kanya, sabagat Siya ang Diyos ng himala, Diyos ng kagalingan, Diyos na nagbibigay buhay. Sa mga oras pong ito, ay damghin ang pagpapala at pagpapagaling
ng Panginoong Diyos. All you need to do is claim, believe, and receive the healing touch of the Lord. Kaya naman inaanyayahan ko po kayo, itaas ang inyong mga kamay, anyayakan ang banal na Espiritu na manguna sa ating buhay as we sing, Come Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come to our families. Come with your Come to our hearts. and your Come to our lives. Come and heal us. Come and in liberate your us. own special way. And so we sing all together. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Let us hum the song and invite the Holy Spirit. Halina banal na Espiritu. Halina po kayo at bumaba sa mga taong naririto ngayon na humihingi ng kagalingan. Palayain po ninyo sila sa lahat ng kanilang mga karamdaman. Katulad ng naranasan ng mga disipulo nang sila'y babaan ng dilang apoy. Kailangan namin ng apoy na nagdadalisay, apoy na nagpapanibago ng buhay. Kaya ang init na nararamdaman nyo ngayon ay ang apoy na nagpapagaling, ang apoy na nagdadalisay. Ang init na nararamdaman nyo ngayon ay ang apoy ng pag-ibig ni Jesus na tumutupok sa lahat ng ating mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Panginoon, kailangan din namin ang banal na Espiritu bilang simbolismo ng iyong hininga. Hiningakan mo ang unang tao at nagkameron ng buhay. Hiningakan mo ang mga disipulo at nagkameron ng panibagong buhay. Hingakan po ninyo ang bawat isang naririto. Bigyan nyo kami ng buhay. Bigyan nyo kami ng panibagong buhay. Bigyan nyo kami ng lakas, kapayapaan, kabanatagan ng puso, isip at kalooban. At hayaan po ninyong maramdaman namin ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapagaling. And so in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of our Mother of Perpetual Health, our Virgin Mary, receive the healing touch of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Bigay na bigay, buhay na buhay. Mga kaibigan, kapit lang kay Lord. Mama Mary loves us. Jesus loves us. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Tumayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kung meron po kayong panyo ngayon, ay babasbasan po natin. At habang pong umaawit tayo ng ating awitin sa Mahal na Birhen, ay atin pong iwawagayway mamaya. Kung meron po kayong panyo ngayon, itaas po natin at iwagayway po natin at akin pong babasbasan ngayon. Panginoon, pagpalain po ninyo ang mga panyong aming winawagayway ngayon. Meron po sana ito ng kapangyarihan ng pagpapagaling, na ang sino mang mapahipo at humipo sa mga panyong ito ay gumaling sa kanilang karamdaman. Mula sa pinakansimpleng karamdaman patungo sa pinakanggrabeng karamdaman, ang mga panyong ito ay gamitin yung instrumento ng pagpapagaling. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Mga kaibigan, tapos na ang ating misa. Humayo kayo, pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat sa pamunuan ng dambanang ito, sa lahat ng kaparian, ng mamumuno ng simbahang ito, sa lahat po ng mga nakapiling natin mula sa koro, mula sa ating pong mga altar servers, kay Brother Richard, sa ating commentator, sa ating pong lectors and acolytes, sa ating pong koro, at sa lahat po ng mga nakasama namin dito sa altar, at sa inyo pong lahat na umattend ng misang ito. Alam ko po, katulad ng sinabi ko kanina, marami po sa inyo ang uuwi magaling na sa inyong mga karamdaman. Amen. Kaya mga kaibigan, tapos na ang ating misa. Humayo kayo. Pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos. Ibagayway po natin ang ating mga panyong binasbasan habang umaawit tayo ng awitin sa Mahal na Birhen. Ang Mahal na Birhen, ang Mahal na Birhen, ang ating ina ng laging saklolo.
Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat. Pagbalain po tayo ng buong may kapal. God bless you.